Abiso po sa mga motorista, magmamahal na naman ang petrolyo ng higit 2 piso simula bukas. Hiling ng ilang mambabatas, isama ang mga may pribadong sasakyan sa bibigyan ng fuel subsidy. At live mula sa Commonwealth Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Brian, marami na bang humahabol magpagas dyan? Bok, may pila kung pila ang mga motorista rito sa isang malaking gas station sa Commonwealth Quezon City. Lahat sila matyagang naghihintay na makapagpagas bago ipatupad ang panibagong oil price hike. Panibagong taas presyo na naman sa petrolyo ang naghihintay sa mga motorista. Simula bukas, 2 pesos and 50 centavos kada litro ang dagdag singil sa diesel. 2 piso naman sa kada litro ng gasolina at kerosene. Ito na ang ika-11 linggo ng sunod-sunod na oil price hike. Paliwanag ng Oil Industry Management Bureau, kulang pa rin sa supply ng langis ang pandaigdigang merkado. Extended hanggang katapusan ng taon ang pagbabawas ng oil production ng Saudi Arabia at Russia sa kabila ng mataas na demand. Sa simula o kalagitnaan pa raw ng 2024, nakikitang darami ang supply ng langis. Apektado tayo, hindi lang naman Pilipinas ang nakakaranas ng sunod-sunod na pagtaas, kundi buong mundo. Sa gitna ng walang prenong oil price hike, umaarangkada na ang fuel subsidy ng pamahalaan. 10,000 pesos ang ibibigay sa mga driver at operator ng modern jeeps at modern UV Express. 6,500 pesos naman sa mga traditional jeep, UV Express, bus at minibus. Mabibigyan din ng taxi, TNVS, PhilCabs, tourist at school transport service drivers. 1,000 pesos naman ang ayuda sa tricycle drivers at 1,200 pesos sa delivery service drivers. Pero bukod sa mga tsuper ng PUV, sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian sa isang panayam na dapat na rin mabigyan ng fuel subsidy ang mga nasa middle class o yung mga may pribadong sasakyan. Marami raw kasi sa mga ito na pipilitang bumili ng sasakyan. Hindi raw kasi maganda ang estado ng pampublikong transportasyon sa ating bansa. Kaya ramdam din daw nila ang pasakit ng taas presyo sa petrolyo. Sinegundahan naman yan ni ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo. Hindi naman lahat ng nagpapagasolina puro PUJ lang, PUVs, di ba? May tricycle, meron ding mga kagaya natin, may mga sasakyan tayo, hindi naman tayo part ng transport group. Hati naman ang opinyon ng mga motorista. May mga gusto nang makatanggap ng ayuda sa petrolyo at meron ding hindi fuel subsidy ang nakikitang solusyon. In terms of budgeting, kahit middle class kami, malaking epekto yon. Mag-subsidy tayo na mag-subsidy, it is just a political decision, parang band-aid na solution yon. Sinusubukan pa natin kunan ng pahayag ang LTFRB kaugnay ng panukalang isama ang middle class o yung mga may mga pribadong sasakyan sa kanilang fuel subsidy. Balik sa inyo. Alright, maraming salamat sa iyo, Brian Basa. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.